Magandang hapon po, mga kapatid. Para sa pangangaral po ng salita ng Diyos, ngayong hapon na ito ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 1 verses 13 to 15. So James chapter 1 verses 13 to 15. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Tayo po ay manalangin muna. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pag-i-expect ng pangungusap sa pamamagitan po ng pangangaral at pakikinig namin ng inyong mga salita. Nihiling namin, Panginoon, na ang inyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan upang ang inyong mga salita ay magbigay sa amin ng edification at patuloy, Panginoon, na magpalago sa aming pag-ibig sa inyo, sa aming paglilingkod, at sa aming pag-asa sa inyo. Maluwalhati po kayo, Panginoon, sa hapon po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, nandito po tayo sa Book of James, no, na kung saan ay ang theme natin dito is practical Christianity. Nakita natin nung nakaraan na ang Diyos ay pinapayagan ang mga pagsubok sa ating buhay dahil ito ay, ang nais niya dito, tayo ay maging matatag sa Kanya at maging ganap at sakdal na walang anumang kakulangan. Anong nakaraan ay kinungklud natin itong sinabi ni James dito na sinimulan niya sa verse 2 hanggang verse 12. Ito ay patungkol sa mga pagsubok o trials. At nung nakaraang linggo ay sinabi ni James sa atin na kung tayo ay magtitiis hanggang wakas, nagpapatuloy sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon, ay tatamasahin natin yung putong ng buhay o yung crown of life na pangako sa mga nagpapatuloy, nagtitiis sa kanilang pananampalataya. Well, that is life in the fullness and presence of God. Ito ay encouragement sa bawat mananampalataya dahil ang bawat pagsubok at kahirapan na dumarating sa atin ay nalalaman natin na hindi mapapasawalang kabuluhan. At ngayon naman, nandito na tayo sa James chapter 1 verses 13 to 15. So, binasa natin kanina at alam ko na may mga nabasa kayong mga salita na parang nag-iba yung ibig sabihin. Well, interesting na mga salitang test, trial, and temptation ay pare-parehong salita sa Greek na ang ibig sabihin ay trials. Ngunit dito sa passage na ating binasa, makikita natin na ito ay ginamit ni James sa ibang konteksto. At dito ay malinaw na ginamit ito patungkol sa tukso o pag-uudyok sa masama. Well, ang pinakapunto ng passage na ito ay huwag sabihin nino man na ang mga pagsubok na ibinibigay ng Panginoon ay dinisenyo niya upang tayo ay tuksuhin at ilugmok sa pagkakasala. Dito ay malinaw na itinatangi ni James na ang pagkakaiba ng pagsubok at ng tukso. Kumbaga, kung itatranslate natin ang verse 13 ay sabi ng isang pastor, pwede nating sabihin na let no one say when he is tested, I am being tempted by God. So, let no one say, when he is tested, I am being tempted by God. Yung salitang test o trial ay ginamit ni James sa verses 2 and 12 para ipakita ang magandang layunin ng Diyos sa mga pagsubok. Ngunit dito sa verse 13, ito ay ginamit ni James para ipakita na kung ikaw ay matutukso ng kasalanan at mahuhulog sa kasalanan, ito ay hindi gawa ng Diyos. Dahil ang sabi niya dyan, ang Diyos ay hindi nanunukso. Totoo na ang Diyos ay sumusubok
sa isang tao, ngunit hindi siya nanunukso kahit kailan upang magkasala ang kanyang anak. So, dito si James is dealing with an entirely different concept. Pareho mang salita ang ginamit, ngunit nagkakaiba sa kung paano tutugon ang isang tao dito. Kung ang sumasampalataya o ang mananampalataya ay tumugon ng may pagsunod sa salita ng Diyos, siya ay matagumpay na nagtitiis sa pagsubok. Kung siya ay magpapadala sa tukso ng laman, magdududa siya sa Diyos at susuway, siya ay natutukso sa kasalanan. Dito nga ay makikita natin na kung ganito ang magiging tugon ng tao, ito ay ahantong sa pagkakasala hanggang sa kamatayan. Ang sabi niya, when sin it's fully grown, brings forth death. Well, tulad ng mga pagsubok, ang tukso ay hindi rin natin maiiwasan. Sapagkat andito pa rin tayo sa mundo na makasalanan at may mga remaining sins pa rin tayo. Maging ang Panginoong Jesus, hindi ba, in His humanity, kung saan ay walang makasalanang laman at walang ginawang kasalanan, ay mababasa natin sa Matthew 4 that He was tempted by Satan. Ngunit, kung tayo ay matutukso at mahuhulog sa kasalanan, huwag sana nating isipin na sa Diyos galing ang tukso na iyon. At kapag ikaw ay nalaglag sa kasalanan, ay huwag mo nawang sabihin na sa Diyos na, inilagay mo kasi ako dito. Binigyan mo kasi ako nito. Yung mga struggle sa ating buhay ay mga pagkakataon na pagkatiwalaan natin ang Diyos ng mas malalim. Ngunit ito ay maaari ding mga silo, upain, mga excuses na ginagamit upang bigyang katwiran ang hindi pagtitiwala sa Diyos at tumalikod sa Kanya. Ang tukso na kalakip ng pagsubok ay ang magtiwala ng mas kaunti sa Diyos. Maaaring isipin na hindi siya sapat na makapangyarihan upang tugunan ang ating pangangailangan. Hindi tapat upang tuparin ang Kanyang mga pangako. O walang malasakit sa ating pagdurusa. Marahil may mga tanong na, mabuti ba ang Diyos? Mapagmahal ba ang Diyos? Makapangyarihan ba siya? Ang sinasagot ni James dito sa kanyang sinabi sa verses 13 to 15. Kaya kapag tayo ay natukso at nalaglag sa kasalanan, dahil sa ating pagsuway, sino ang dahilan? Sino ang may kasalanan? Well, my message for this afternoon or evening ay ito po. God does not test us in order to cause us to sin. Rather, we sin because of the corruption of our own hearts in sinful desires. Ang Diyos ay hindi sumusubok upang tayo'y magkasala. Sa halip, tayo'y nagkakasala dahil sa kasamaan ng ating puso at makasalanang pagnanasa. Dalawang bagay lamang po ang nais kong sabihin sa nakita kong puntos dito. Una, God does not tempt anyone. Pangalawa, temptations arises from within. Well, una, God does not tempt anyone. Basahin ko pong muli yung verse 13. Let no one say, when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. Isa sa mga harmful effect kapag mali ang saloobin ng isang tao pagdating sa mga pagsubok ay ang sisihin ang Diyos. Totoo na sinusubok ng Diyos ang mga tao o ang kanyang mga tao sa layunin na subukin ang kanilang kahandaan na sumunod sa Kanya. Ito ay makikita natin sa halimbawa kay Abraham. Sinubukan siya ng Diyos nang utusan siya na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ang sabi sa Genesis 22 verse 1, after these things, God tested Abraham. Sinubok ng Diyos si Abraham. Ngunit sinusubok man ng Diyos ang kanyang mga lingkod sinusubok man ng Diyos ang kanyang mga lingkod, ito ay upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Pero hindi niya kailanman ninais na udyukan sila sa pagkakasala o kaya sirain ang kanilang pananampalataya. Ang bawat pagsubok ay
may kasamang tukso. Maari kang matukso na maaring mag-udyok sa'yo sa pagkakasala. Maaring ang Diyos ay nagpapahintulot ng pagsubok, ngunit kailanman hindi siya ang pinagmumulan ng kasalanan. Ang sabi nga, when God allows suffering, He isn't tempting you or leading you towards sin and death, but refining your love to lead you to the crown of life and lasting joy. And that is the true blessing. Bagaman pangkaraniwan sa tao ang matukso, pangkaraniwan din sa kanya na isisi sa ibang tao o bagay, hindi lamang kanyang pagkatukso, ngunit maging ang pagbagsak niya dito. Mula pa nung simula, likas na sa tao ang sisihin. Ang iba sa sarili niyang kasalanan. Kung maalala nyo, si Adam and Eve, ito ang naging tugon nila. Nung nagkasala sila, tinanong ng Diyos si Adan. Ang sabi sa Genesis 3 verse 11, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong wag mong kainin? Sumagot si Adan. Anong sinabi? Yung babaeng ibinigay mo sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy, kaya kinain ko ito. Sa madaling salita, sinabi ni Adan, huwag mo akong sisihin. Si Eva ang may kasalanan. At kung hindi mo siya inilagay sa hardin, hindi sana ito nangyari. Hindi sana ako sumuway sa iyong utos. So isinisi ni Adan sa kanyang asawa ang kanyang pagkakasala. At sa isang paraan, isinisisi niya rin ito sa Diyos. Ganon din naman ang tugon ni Eva nung tanungin siya ng Diyos sa kanyang ginawa. Ang sabi niya, yung ahas kasi nilinlang ako. Kaya kumain ako ng prutas. Ganon din ang ginawa ni Eva. Isinisisi na niya sa ahas. Nung ahas na yung tanungin, wala naman siyang maituro, di ba? So, sa simula pa lamang po, ganun na yung sistema. Pag ikaw ay nagkasala, nahulog sa kasalanan, laging ituturo mo ang iba. Hindi ako, ikaw. Dahil siya. Kung hindi siya ganun, hindi ako ganito. Kaya dito ay tinututulan ni James ang idea na kapag nagkasala, kapag natukso, isasabihin mo na, ang Diyos ang dahilan. Ang sabi niya nga sa verse 13, let no one say, when he is tempted, I am being tempted by God. So, si James ay nag-uutos dito na wag mong ikatwiran sa iyong sarili na dahil ikaw ay natutukso, ay dahil tinutukso ka ng Diyos. Alam niyo po, ang laging nangangatwiran sa kanilang sariling kasalanan ay isang anyo ng kayabangan at kahangalan. Isang pagmamataas ang hindi aminin ang iyong pagkakasala, para patahimikin lamang ang iyong konsensya. Dahil dito, naahadlangan tayong magpakumbaba sa harap ng Diyos. Magsisi sa ating mga kasalanan at humingi ng kanyang kapatawaran. Isa pa sa mga distorted logic kung bakit sinisisi ng tao ang Diyos, dahil ang Diyos ay soberano. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Sinasabi nila na ang Diyos ang nagdala ng pagsubok sa aking buhay. Habang ako'y dumaraan sa pagsubok, ako'y natuksong tumugon sa paraang hindi makadiyos. Kaya't ang Diyos ang pinagbumulan ng aking tukso. Kung ako'y mabigo, kasalanan ito ng Diyos dahil siya ang nagdala sa akin sa tukso. Kaya dito ay nirebuke ni James ang ganyang kaisipan. Hindi naman sinasabi ni James na directly ang Diyos ang tumutukso. Dahil ang salitang by dito, ang ibig sabihin ay remote or indirect. Kaya ang sinasabi niya dito, hindi dahil directly nanunukso ang Diyos, kundi remotely, siya ang pinakadahilan ng problema. Kumbaga sinasabi nila, ang Diyos ang naglagay sa akin sa ganitong kalagayan, kaya ang Diyos ang tunay na may pananagutan sa aking mga ginagawa. Kaya kung ikaw ay natutukso at nahulog sa kasalanan, huwag mong tignan ang iyong sarili na biktima ng providensya ng Diyos o ng pagpapahintulot ng Diyos na mangyari ang isang bagay. Dito si James ay nagbigay ng dahilan kung bakit ang temptasyon ay hindi nanggaling sa Diyos. Ang sabi dito, for God cannot be tempted with evil,
sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masama. Ang sagot na ibinigay ni James dito kung bakit hindi nanggaling sa Diyos, ang temptasyon is because of His character. Dahil sa kanyang katangian. God is untemptable by evil. Because God is pure and holy in His very essence. Ang sabi nga ng isang commentator na si R. Kent Hughes, ang sabi niya, God is unsusceptible to evil. Evil has never had any appeal to Him. It is repugnant and abhorrent to Him. Ang Diyos ay banal at walang kasalanan. Hindi siya nalulugod sa kasalanan. Kundi ito ay kanyang kinamumuhian. Ang sabi nga sa Biblia, the Bible even say, ito ay kanyang kinasusuklaman. Hindi rin siya maaaring magkasala sapagkat ito ay salungat sa kanyang kalikasan at kabanalan. Ang sabi nga sa Habakkuk 1 verse 13, you who are of purer eyes than to see evil and cannot look at wrong. Sinasabi din ni Habakkuk na ang Diyos ay walang kahinaan pagdating sa kasamaan. Hindi siya natutukso sa paggawa ng masama. So God cannot be tempted with evil. Dahil hindi siya katulad ng tao na likas sa makasalanan na naisalin sa kanila mula kay Adan. Ang kalikasan na ito, ang siyang nag-uudyok sa atin upang magkasala. Yung ating pagiging likas na makasalanan. At dahil kailanman, hindi matutukso ang Diyos ng masama, well, it follows, God Himself tempts no one. Totoo na ang Diyos is perfectly good in evil and never does evil in Himself. Ngunit, marami mga passages sa Bible na nagsasabi na ginagamit ng Diyos ang evil para gawin ang kanyang plano. Pero ang tanong, kung pinapahintulutan ng Diyos ang kasamaan, ibig sabihin ba nanunukso ang Diyos? Well, hindi, no? Ang sabi ni R.C. Sproul sa Ligonier, God ordains evil in order to further His ultimate good plan. Evil acts themselves are always evil, but this plan and goal are praiseworthy. Somehow, the Lord permits deeds that He hates because this wickedness finally contributes to our good and His glory. So kung pahihintulutan man ng Diyos ang tukso sa isang tao, ito ay hindi upang akitin siyang magkasala in the sense no hindi tinutukso ng Diyos ang sinuman. Ang tukso na sinasabing mula sa Diyos ay hindi panunukso sa kasamaan, kundi mga pagsubok ito sa ating pananampalataya. Nung si Abraham nga ay pumasa doon sa test na ibinigay sa kanya, sinabi ng anghel sa kanya sa Genesis 22 verse 12, do not lay your hand on the boy or do anything to him. Ang sabi ng anghel, for I know that you fear God. Seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Marahil ang question is, what about Jesus Christ? Di ba, paano ang Panginoong Jesucristo? He was tempted by Satan in the wilderness. Ang sabi sa Matthew 4 verse 1, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Sa perspektibo po ni Satanas, ito ay intended for temptation or inducement to sin. Ngunit para sa Panginoong Jesus, ito ay isang pagsubok na kung saan alam natin na siya ay nagtagumpay. May ilang Kristiyano ang nagsasabi din sa tinatawag na Lord's Prayer sa Matthew 6 na kung nanaisin ng Diyos na dalhin tayo sa tukso, ay kaya niya. Kaya nga may panalangin doon. Sabi nila, deliver us from the evil one. Ngunit ang panalangin na ito ay ang panalangin ng Ama. Panalangin sa Ama natin sa langit na huwag tayong dalhin sa mga pagsubok sa ating pananampalataya na dahil sa ating immaturity and weakness ay mauwi tayo sa pagkakasala. That's why, kaya tayo nananalangin na ilayo tayo sa evil one o huwag tayong dalhin sa tukso. Alam nyo, sa manahon ngayon, ay dala-dala pa rin natin yung blame shifting na nangyari sa Garden of Eden. Ibig sabihin, lagi tayong naghahanap ng masisisi sa ating mga sariling kasalanan. Ang sabi nga, we are so desperate to justify ourselves that we become irrational.
sa Desiring God ay nagbigay ng 12 sins we blame on others, si Pastor Ben Riok. O Riok. Hindi ko alam kung tama yung basa ko. Tignan natin ito dahil practical ito para sa atin. So, unang kasalanan na binanggit niya dyan is anger. So, galit. Sinasabi ng iba, hindi sana ako madaling magalit. Kung mas madali lang sana ang pakisamahan yung katrabaho ko. Kung mas maayos lang sana yung ugali ng aking mga anak. O kung sana mas maunawain yung aking asawa. Hindi sana ako ganito magagalit. Pangalawa, impatience. Sabi, mas mahaba siguro ang pasensya ko kung walang traffic. Kung sana mas maikli yung pila sa grocery. Kung hindi lang sobrang dami ng kailangang gawin, at kung hindi lang mabagal ang mga tao sa paligid ko, hindi sana ako mawawalan ng pasensya. Ano po, kapag nag-grocery kami ni Myra, tapos nakita ko mahaba yung pila, ayaw ko maubos yung pasensya, kaya aalis na lang kami. Sa iba na naman, bibili. No? Because, ako din ay medyo maikli lang din yung pasensya minsan. Biyaya ng Panginoon, kaya last. No? Magkakaroon sana ako ng malinis na isipan kung wala lang masyadong mapang-akit na mga imahe sa aking paligid. Kung sana may ikli lamang, mahaba lamang suot ng mga nakikita ko. Hindi sana ako magkakasalan ng lust. Anxiety. Hindi sana ako mag-aalala tungkol sa hinaharap kung mas panatag lang ang aking buhay. Kung mas marami akong pera at wala sana akong problema, hindi ako mag-aalala sa kinabukasan. Spiritual apathy. No, mas magiging masigla sana ako, sabi doon, kung yung mga nagsisermon sa harap, magagaling. No? Pasensya na po kayo. No? Insubordination. No, kung baka Diyos lang sana ang aking mga magulang, masaya ko sana silang susundin. Critical spirit. Pang-7. Hindi ko kasalanan na ang mga taong nasa paligid ko ay makamangbang at walang karanasan. Kasalanan na nila yun. Bitterness. Kung alam mo lang ang ginawa mo sa akin ng taong yun, yung mga hindi makapagpapatawad, maiintindihan mo ang aking hinanakit. Paano ko mapapatawad ang ganong bagay? Gluttony. Sorry. Yung asawa ko kasi ang galing magluto eh. Pag kumakain kami sa labas ang sasarap ng pagkain. Kasalanan nila yun kung bakit nagiging kasalanan ko to. Gossip. Pang-10. Yung mga tao sa paligid ko naman na nagsisimula ng mga usapan. Naririnig ko na, wala na akong magawa kundi pakinggan ito. At kung may magtatanong sa akin, hindi ko rin maiwasang ibahagi yung narinig ko. Kasalanan pa nung self-pity. Sabi, hindi ako magiging masaya kailanman dahil napakahirap ng aking buhay, may asawa, pamilya o trabaho. Selfishness. Mas makapagbibigay sana ako kung mas marami lang akong pera. Ito yung ilang mga bagay na isinisisi natin sa ibang tao. Na sarili nating kasalanan, pero itinuturo natin sa iba. Walang sabi, ang paulit-ulit na sigaw ng ating kultura na hindi namin kasalanan yan, ay nagpapaliit sa ating pag-unawa sa cross. Kung lagi nating isinisisi ang iba sa ating mga kasalanan, pagkukulang o paghihirap, at hindi inaamin ang sarili nating pananagutan, nawawala yung tunay na kabuluhan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang mensahe ng krus ay malinaw. Lahat tayo ay makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. Kung palagi nating sinasabi na hindi ko kasalanan, parang sinasabi natin na hindi natin kailangan yung sakripisyo ni Jesus. Pinapaliit nito ang bigat ng ating kasalanan at ang laki ng biyayang ipinagkaloob sa atin.
kung hindi rin natin kinikilala ang ating sariling kasalanan, we become ungrateful. Nagiging hindi tayo mapagpasalamat. Di ba't ang linaw sa 1 Thessalonians 5 verse 18, ang sabi doon, give thanks in all circumstances. Bakit? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Hindi sinabing give thanks in some circumstances. Magpasalamat ka lang sa ilang bagay na nangyayari sa buhay mo. Hindi. Ang sabi, give thanks in all. Lahat. And reason, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Well, it is for our sanctification that God allows difficult circumstances sa ating buhay. Well, I posted sa Facebook, pagkamat wala na akong Facebook, nung last week. Kasalanan ng Facebook yan eh. Si John Piper, dun sa kanyang question and answer portion sa YouTube, may sinabi siyang quotation doon, sabi niya, the troubles we have, whether persecution or some other heaviness of heart, are designed not by Satan, not by wicked men, but by God for our holiness, for our fruitful righteousness, for our peace, for our strengthened faith, for our greater reliance upon God, and thus for our joy. Kaya kapag ikaw ay nahulog sa kasalanan, huwag mong ituro ang iba. Dahil in a sense, you are also blaming God. Dahil inilagay ka niya sa sitwasyon na iyon. Pag gustignan mo ang iyong sarili, na may mga remaining sins pa rin na kailangang isanctify, at makita ang biyaya ng Diyos sa kabila ng iyong kahinaan. Ang sabi nga, sa oras lamang na aminin natin ang ating mga kasalanan, ay masasabi natin, kasama ni Charles Wesley, plenteous grace with thee is found, grace to cover all my sin. So, ang Diyos ay hindi nanunukso ng kahit sino man. Maaaring magpadala ang Diyos ng pagsubok, ngunit hindi Kanya tinutukso kahit kailan para magkasala o hindi Niya ni minsan ninais na sirain ang iyong pananampalataya. But God wants you to persevere. Gusto ng Diyos na ikaw ay magtiis hanggang sa mga Kanyang muling pagbabalik. So dito, pangalawa, ang makikita natin, saan nanggaling yung temptasyon? Ang sabi sa verses 14 to 15, pangalawang point, temptation arises from within. Ang sabi dito, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. So dito ay ipinaliwanag ni James na ang tukso ay nagmumula sa kaloob-looban natin at hindi mula sa Diyos. The phrase each one indicates na ang bawat isa, personal at individual, ay mayroong pananagutan sa kanyang sariling kasalanan. Hindi na natin kailangan tuksuhin para gumawa ng pagkakasala. Remember, we are sinful in nature. Ito ay nasa ating kaloob-looban. Sabi nga ni John Owen, temptations and occasions put nothing into a man, but only draw out what was in him before. Di ba hindi nasabi ng Panginoon sa Genesis 6 verse 5? Every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. In other words, kapag tayo ay natutukso at nagkakasala, hindi dahil ito sa tukso mismo, kundi dahil ito sa ating desires. Dahil ito kung ano yung naroon sa atin. Because we are sinful in nature.
So nasa atin ang problema. Hindi sa labas. Lumalabas lamang ito kapag may pagkakataon. Ito yung sinasabi ni James dito. He is lured, literally, dragged away, kinakaladkad by his own desire. So kapag tayo ay nagkasala, natukso at nagkasala, don't blame God. Kung ikaw ay natutuksong magnakaw ng pera mula sa iba, ito'y dahil may pagnanasa kang sakim para sa pera. Kung ikaw ay kung ikaw ay estudyante, natutokso ng mandaya sa exam, ito ay dahil mas matimbang sa iyo ang success kaysa sa pagiging honest, sa pagiging tapat. Kung natutokso ka magkaroon ng physical relationship sa iba na hindi mo naman asawa, ito ay dahil may pagnanasa ka sa laman. Well, bawat tukso na nararanasan natin ay may pinagmumulan. Ito ay dahil sa makasalanang pagnanasa ng ating puso. Alam ni James na si Satanas ay active sa panunukso upang ang mga mananampalataya ay magkasala. Ngunit alam niya rin na ang ugat ng ating problema ay ang sarili nating kasalanan. Ayun ang katotohanan sa lahat ng tao. Siya ay gumagawa ng kasalanan hindi dahil primarily sa mga temptasyon, kundi dahil siya ay likas na makasalanan. Di ba ang sabi sa Romans 5 verse 12, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin. And so death spread to all men because all sin. Na magkasala si Adan, ay hindi lamang siya ang nagkasala, ngunit maging ang buong sangkatauhan. Dahil si Adan ang ating representative, ang kanyang pagkakasala ay ibinilang din sa buong sangkatauhan. It was imputed to all generations. Kaya kung ikaw ay wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay makasalanan in nature. You are enslaved or in bondage to sin o alipin ng kasalanan. Hindi ba yan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa John 8 verse 34? Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Well, we are in bondage to sin. Sinuway mo ang kautusan ng Diyos. At wala kang magawa kundi patuloy na sumuway sa kautusan ng Diyos. At dahil sa iyong pagsuway, pagre-rebelde sa Diyos, parurusahan ka ng kamatayan. Dahil sa iyong pagkakasala, hanggat ikaw ay mapalaya dito. Ngunit ang good news, kung si Adam, yung ating first representative, may dumating na pangalawang representative. At yun ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Roma 5 verse 19, For us by the one man's disobedience, the many were made sinners. So by the one man's obedience, the many will be made righteous. Si Kristo, buwaba dito sa lupa, nagkatawang tao, sinunod ng perpekto ang kautusan, namatay sa krus ng Kalbaryo ng walang kasalanan, sa ikatlong araw na buhay na muli at umakyat sa kanang trono ng Ama. At ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay sasampalataya sa kanyang ginawa sa krus, magsisisi sa iyong mga kasalanan bilang representative, ay para mo na ring perpektong sinunod yung kautusan at para mo na ring binayaran ang iyong mga kasalanan. Hindi dahil sa sarili mong katuwiran, hindi dahil sa sarili mong gawa, ngunit dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ay patatawarin ng Diyos, hindi dahil sa iyong sariling katuwiran, kundi dahil sa katuwiran ni Jesus na isinalin sa mga sumasampalataya sa Kanya. Yan ang pangako ng Biblia. Kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Now, para sa mga mananampalataya, well, dahil kay Kristo, may mga temptasyon man na dumating sa ating buhay,
ito ay kaya na nating labanan. We can resist evil. Well, yung salitang tempted dito ay hindi pa kasalanan. Ano bang ibig sabihin ng temptation? Well, it is an invitation to sin. You are being tempted. Ito ay kapag naramdaman mong may umihila sa iyo mula sa loob upang gumawa ng masama. Kapag naakit ka na ang iyong isipan, at pagnanasa. Well, lahat tayo ay mayroong desire. Ngunit sinasabi ni James dito na maging yung desire nung hindi pa kasalanan. Nakakaranas ka ng gutom, you desire for food. Bilang tao, we have sexual desire. Para may pambayad ka sa bills, you desire for money. Walang kasalanan sa mga desire na yon. Pero, yung gutom ay pwedeng mauwi sa gluttony. Yung sexual desire ay pwedeng mauwi sa lust. Yung gusto mo magkapera ay pwedeng mauwi sa greediness. At nagsisimula iyon, ang sabi ni James, when someone is lured and enticed by it. Kapag siya ay nahila at naakit nito. And somewhere along the way, when you are enticed and lured by it, ang desire na yon ay magkukonceive. At ang resulta, it will give birth to sin. Well, ang Panginoong Jesus sa Matthew 4, ang sabi doon, siya ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. And Jesus was hungry. Ang sabi doon, siya ay nagutom. And the devil knows that. Kaya unang tukso niya kay Jesus ay pagkain. Ang sabi nga sa verse 3, pag itatanong sila natin yung if, ay since you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Pero yung desire ni Kristo ay hindi kasalanan, kung hindi kabanalan. Kumbaga, si Piper po ang nag-explain nito, no? Sabi ni Piper, there is a line. There is always a line. Ito yung temptation. Ito yung nahulog ka na. Nung tinep si Christ, sabi ni Piper, he didn't cross the line. No, pero tayo, when we are tempted, madalas, we are crossing the line. So si Kristo po, nandun lang sa line na iyon. Hindi siya nagkasala. Hindi siya nahila at naakit ng tukso. Kaya kapag tayo ay natutukso ng kasalanan, bilang epitome o ang ating halimbawa na dapat nating tularan ay si Kristo. Si Kristo yung tignan natin. Ang sabi nga, di ba, sa Hebrews 4 verse 15 sa NIV, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way. Notice that word, in every way, just as we are, yet he did not sin. Si Jesus ay may kakayahang makiramay. Ang sabi dito sa atin, sa gitna ng ating mga tukso, dahil naranasan niya rin ang mga iyon. Sa katunayan, mas nauunawaan ni Jesus ang bigat ng tukso kaysa sa atin. At walang sino man makaihigit sa tukso na kanyang hinarap. Ngunit si Jesus ay nanatiling walang kasalanan. Bilang mga mananampalataya, God has given us the ability, through the Holy Spirit, to fight against temptation. Hindi ba yun ang sabi ni James sa James chapter 4 verse 7? Resist the devil and he will flee from you. Wala marahil magsasabi sa atin na hindi tayo maharap sa temptation. Araw-araw, may mga tukso tayong kinakaharap. Bawat Kristiyano ay humaharap dito. Yan ang katotohanan. Magaling ang dyablo sa paghahanap ng ating mga kahinaan. Magaling ang dyablo
sa paggamit ng mga ito upang tayo akitin. Ito man ay kasalanang sexual, ito man ay galit, pagkainggit, kasakiman, katamaran, kayabangan, kawalan ng tiwala sa sarili, pag-aalala o iba pa. Kaya mahalaga na malaman natin kung paano lalabanan ang mga temptasyon na dumarating sa atin. Sa aklat ni Thomas Brooks na Precious Remedies Against Satan's Devices, siya ay nagbigay ng 10 paraan kung paano lalabanan ng isang Kristiyano ang mga tukso ni Satanas. Ito ay sinamarize po ni Tim Challies na kinuha ko sa kanyang article sa website. Ang sabi niya, unang-una, be ruled by the word. O gawin mong pamantayan at otoridad ang salita ng Diyos. At mamuhay ng may pagsunod sa lahat ng sinasabi nito. Well, ang salita ng Diyos, ang sabi niya, itutulungan ka nitong lumakad ng tuwid at ilalayo sa lahat ng uri ng tukso. So, be ruled by the word. Pangalawa, beware of grieving the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa Kristiyano ng kakayahang makita at kilalanin ang mga tukso ni Satanas at ang kanyang pagkilos sa mga pangyayari sa buhay. Sabi, if you grieve the Holy Spirit, itinataboy mo ang nagbabantay laban sa mga atake ni Satanas. Labor for wisdom. Malaki ang kaibahan ng kaalaman at karunungan. Hindi sapat ang maraming alam, kailangan itong maisabuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi ang may pinakamaraming alam ang pinakamalakas sa laban, kundi ang may karunungan nagmumula sa Diyos. Resist the first steering of temptation. Kung alam mong may temptasyon na, huwag ka na makipaglaro dito. Sabi nga ni Thomas Brooks, he that will play with Satan's bait will quickly be taken with Satan's hook. Labor to be filled with the Spirit. Ang Espiritu ay nagbibigay liwanag at kapangyarihan. Tinatabunan ng kanyang liwanag ang kadiliman ng kasalanan at sapat ang kanyang kapangyarihan upang manaig sa tukso. Well, keep humble. Huwag masyadong maghangad ng mataas, ang sabi. Pangpito, be constantly on guard. Sabi ni Thomas Brooks, that soul that will not watch against temptations will certainly fall before the power of temptations. Sabi nga, si Satanas, pinapalakas niya ang kanyang pag-atake kapag tayo ay hindi nagbabantay. Kapag tayo ay nagpapabaya. Anyway, pangwalo, no? Continue communing with God. Patuloy kang makipag-ugnayan, patuloy kang manalangin sa Diyos. Ipinagkakaloob niya ang lakas upang labanan ang mga atake ni Satanas. Number 9, do not engage Satan in your own strength, but rely on Christ always. Preach the gospel to yourself. Remind yourself kung anong ginawa ni Kristo. Pray constantly. Huwag kang tumigil sa panalangin. Well, ito yung mga bagay, no, na pwede nating gawin to fight against temptation. Ngunit, kung ikaw ay mahulog sa kasalanan, kung ikaw ay nabigo sa pagsusulit, ang good news, we have an advocate in heaven. 1 John 2 verse 1 says, but if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. He is advocate, meaning he is the one who pleads a case on our behalf. Kapag tayo ay nagkakasala, sasabihin ni Jesus sa Ama, ang taong ito ay nabayaran na ng aking dugo. Kung ikaw man ay mahulog sa kasalanan, ikaw ay magsisi. Kung mahulog ka ulit, ikaw pa rin ay magsisi. Bakit? As Ferguson says,
that Christian life is a life of repentance. Ito ay pagsisisi hanggang sa huli. And the Bible promised that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ngayon, kung hindi mo pagsisisihan ang iyong mga kasalanan, ang sabi ni James dito, and when sin, when it is fully grown, brings forth death. You sin and sin and sin, and for a long time, walang repentance sa iyong buhay. Nagpapakita lamang yun na sa simula pa lamang ay wala ng repentance sa iyong buhay. Ito ay kabaliktaran sa isang taong nagtitiis sa pagsubok, sa mga nagtatagumpay sa pagsusulit, sa pagbabalik muli ng Panginoong Jesus. They will receive the crown of life. But these people na hindi magsisisi sa kanilang mga kasalanan, ang kasalanan nila ang magdadala sa kanila sa kamatayan. And that is eternal. Kaya kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, ngunit ang buhay mo ay hindi nakikitaan ng totoong pagsisisi, ang sabi ng Biblia, examine yourselves. Suriin mo ang iyong pamumuhay. Kung ikaw ba talaga ay na kay Kristo o hindi. Kapag natagpuan mong ikaw ay wala kay Kristo, repent and come to Christ and finally be saved. So dito, malinaw na sinasabi ni James na sa bawat pagsubok na iyong nararanasan, ang nais ng Diyos, ikaw ay magtapos at tanggapin ang putong ng buhay. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay tuksuhin, hindi nais ng Diyos na ikaw ay sirain, hindi nais ng Diyos na ikaw ay sumuko. Bagkus ang gusto ng Diyos, ikaw ay tumakbo. Magpatuloy hanggang wakas. Ngunit kung ikaw ay hindi magpapatuloy, ngunit walang pagsisisi sa iyong mga kasalanan, ang hahantungan mo ay kabaliktaran ng putong ng buhay. Kamatayang walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa paalala ng inyong mga salita. Salamat dahil hindi niyo po kami hinuudyok upang magkasala. Salamat dahil yung mga pagsubok na pinapayagan niyo po sa buhay namin, ang layunin nito ay upang kami ay mapalakas, magpatuloy sa inyong pagkatawag sa amin hanggang sa matanggap namin yung inyong pangako na putong ng buhay as you sustain us by your grace. Panginoon, dinadalangin din namin kung mayroon dito na wala pang relasyon sa Panginoong Jesus. Makita niya, Panginoon, ang kanyang sariling kasalanan. Kilalanin niya ito at makita niya na dahil sa kanyang kasalanan ay wala siyang pag-asa sa buhay na ito at sa buhay na darating. At makita niya, Panginoon, si Jesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo upang magbayad ng kasalanan. Makita niya siya bilang pag-asa at siya ay manampalataya sa kanya at magsisi sa kanyang mga kasalanan. At sa inyong kalooban at habag, biyaya, ngayong araw na ito, o kahit sa panunood niya, Panginoon, ang sermon na ito ay maging araw ng kanyang kaligtasan. Maluwalhati po kayo, O Diyos, sa inyong mga salita at
maging sa buhay namin dito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.